kababayan, breaking news! China muli na namang ipinakita na wala silang respeto at pagpapahalaga sa kaligtasan ng mga Pilipino. Isang People's Liberation Army Navy helicopter lumipad nang napakalapit sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maririnig na kahit ang sakay ng eroplanong sibilyan ng Pilipinas ay napasigaw dahil sa napakadelikado nitong paglipad sa taas ng eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Ganyan ba ang gusto ng iba nating mga kababayan na maging kaibigan? Sa Germany, isang retiradong Chinese senior colonel ng People's Liberation Army ang nagtanong kay Secretary Manalo tungkol sa pangako daw ng Pilipinas noong taong 1999 na tatanggalin ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal para tuluyan ng mawala daw ang agawan sa teritoryo. Sa harap ng iba't ibang lahi, matapang na sinagot ni Department of Foreign Affairs Manalo ang tanong sa harap mismo ng mga delegado ng China na walang ganyang pangako ang Pilipinas at hindi aalsin ng bansa ang nasabing barko. On the issue of the Ayungin, we call it Ayungin Shoal in the Philippines. It's Second Thomas Shoal. There was never any promise to take out the ship. Amerika, ipinadala na sa Israel ang napakaraming mga bomba. Depensa naman ni President Trump, peace through strength. Kaya nito ipinadala ang mga nabili ng Israel na MK-84 heavy bomb. Pilipinas gagamitin ang Typhoon missile ngayong Katex-Katihan military exercise. China, masyadong mayabang pero kapag merong nangyaring masama at nakadisgrasya sila ng mga Pilipino, siguradong pagsisihan nila ito. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nagkaroon ng napakadelikadong close encounter ang People's Liberation Army Navy helicopter habang nagsasagawa ng maritime domain awareness ang isang eroplano ng BFAR sa territorial airspace ng Bajo de Masinloc kung saan sakay ang ilan sa mga media personnel at Philippine Coast Guard. Dahil sa napakadelikadong paglipad ng military helicopter ng China, napasigaw ang isang sakay ng eroplano ng Pilipinas. Ang People's Liberation Army Navy helicopter na may tail number 68 ay lumapit pa ng gusto sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang hindi maingat na paglipad ng helicopter ng militar ng China ay banta sa seguridad ng piloto at mga pasahero ng eroplano ng Pilipinas. Naitala na ang People's Liberation Army Navy helicopter ay lumipad patungo sa itaas na bahagi ng eroplano ng BFAR sa distansyang 3 metro na lamang. Sinabi ng piloto ng BFAR na ginawa ng People's Liberation Army Navy helicopter ay isang paglabag at lantarang pagwawalang bahala sa International Civil Aviation Organization International Aviation Regulations. Ayon sa Philippine Coast Guard at BFAR ay mananatiling nakatuon sa pag-iit ng ating soberanya, karapatan sa soberanya at maritime na jurisdiksyon sa West Philippine Sea sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China. Sa Germany naman, muling binigyan din ng Pilipinas sa China na hindi aalisin ang BRP Sierra Madre LS-57, ang kasalukuyang ginagaming detachment ngayon ng militar ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa harap mismo ng Europa, kinatawan ng bansang Singapore, Amerika at maging ng China. Ayon kay Department of Foreign Affairs Manalo, walang kasunduang pinasok o anumang pangako ang Pilipinas sa China na alisin ang isinadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Second question to Mr. Manano. When will the Filipino government honor its promise made in 1999 to tow away the rusted ship in the Second Thomas Shoal to make sure that we would no longer have such a dispute in the South China Sea? Finally, last but not least, Minister Manalo, could you address the question raised by Senior Colonel Joe Boer about whether or not the Philippines, whether there was a promise regarding the removal of the Sierra Madre that the Philippines grounded against Second Thomas Shoal in 1999, and the response to Dr. Wu Shiqun about the recent maritime legislation passed by the Philippines. I believe it was in September 2024. On the issue of the Ayungin, we call it Ayungin Shoal in the Philippines. It's Second Thomas Shoal. There was never any promise to take out the ship. Balita Middle East naman tayo mga kabayan. Delivery ng maraming mga bomba sa Israel na nagmula sa Amerika ipinakita.
Pensa naman ni President Trump sa mga reporter kung bakit ipinadala ng Amerika ang mga nasabing bomba sa Israel. Ayon kay President Trump, peace through strength at ang mga ito ay matagal na rin nabayaran ng Israel sa kanila. Peace through strength. You understand that, right? It's called peace through strength. You know, they contracted for those weapons a long time ago in the Biden administration, and then Biden wouldn't deliver the weapons. But I look at it differently. I say peace through strength. They were sitting there. Nobody knew what to do with them. They bought them. But I believe in that very strongly. Pilipinas gagamitin ang Typhoon missile ngayong Katex-Katihan military exercise. Part of our training, it's part of the prelude to Balikatan. And yes, it is part. Sir, sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas po, ito pong Typhoon missiles na to ay asset po ito ng Estados Unidos. No? Sa AFP, sir, we use it to upskill our personnel. Nabanggit na nga din po natin no, na meron po tayong intention to also procure similar assets like the Typhoon missile. So ito pong pag-rehearse natin on how it's gonna be used and yung functionality po niya, parte po ito no tuwing meron po tayong mga exercises na nagaganap kasama po ang Estados Unidos. So nung una po nating nagamit yan is during the Balikatan exercises, tinignan po natin no kung kaya nating mag-deploy ng similar assets to different parts of the country. Over and above that, no, nagamit din po natin ito sa Salaknib exercises. Ang tinitingnan po natin paano po yung paggamit niya, functionality niya, and all those things. No? So more on the training aspect po tayo. At yun nga po, leading towards our modernization efforts, tinitingnan natin kung yung posibilidad for us to procure the same po na ganong mga assets po. Laban Pinas.